Sabi sa awit 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa ating mga paligid, minsan natatakot na tayo. Pero ang kapayapaan po na ibinibigay ng Panginoon ay hindi natin masusumpungan sa kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Amen? At dahil po tayo ay may Diyos na buhay at alam natin na siya lamang ang ating pwedeng pagkatiwalaan ng ating mga buhay. Amen. Kaya po tayo naririto bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Ito po yung araw na pwede tayong sama-samang magpuri at sumamba sa Kanya ng walang limit, walang hesitation, walang hadlang. I-free po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan para mapapurihan natin siya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ang dakilang Diyos na dapat sambahin, bayan niya ay dakong banal, kagalakan ng lahat. Ang Diyos na nagbigay ng tagumpay laban sa ating mga kaaway. Paggalang ang aming alam, luluhod sa'yo, luluhod sa'yo. Kaya kami ngayon ay narito upang bigyan ng parangal ang pangalan mong minamahal, dahil sa ganda ng kabutihan mo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, magpakailan paman. Hallelujah. Tunay na dakila ka, O Diyos. Ang dakilang Diyos na dapat sambahin, bayan niya ay dakong banal, kagalakan ng lahat. Siya ang Diyos na nagbigay ng tagumpay laban sa ating mga kaaway. Paggalang ang aming alay, luluhod sa'yo. Kaya kami ngayon ay narito upang bigyan ng parangal ang pangalan mong minamahal, dahil sa ganda ng kabutihan mo.
kami ngayon ay narito, hallelujah, upang bigyan ng parangal ang pangalan mong minamahal, dahil sa ganda ng kabutihan mo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, magpakailan man. Hallelujah. Opo, Ama, narito kami upang bigyan ka ng parangal, Panginoon, upang ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Hindi namin sasayangin ang oras na ito, Panginoon, upang hindi namin maibigay sa iyo ang nararapat sa iyong pagsamba, Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your holy name. Hallelujah. Itinataas ka namin, O Diyos. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang mabigyan ka ng papuri, O God. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, subalit ginawa mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naman narito kami, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang mabigyan ka ng papuri, upang ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your holy name. Hallelujah. 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 Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pinakamataas na pagsamba at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayong oras na ito, tayo po ay magkukumustahan, magkakamayan sa isang linggo nating hindi pagkikita. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya.
dito yung langit ang nadarama kapag nagpupuri sa ating Panginoon? Ako lang. Taas ang kamay. Papurihan natin siya, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil tayo ay magbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay umawit, lahat ay magsaya, dahil ito ay ginawa ng Diyos na araw niya. Amen! Hallelujah! Ito ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo'y tatakilain, wala na sa'yong maihanap. Ang awit ko'y iyong tingin, langit ang nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Amen! Ang sumasamba. Hallelujah! Ikaw lamang kailangan namin, Panginoon. Ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan mo'y tatakilain, wala na sa'yong maihaham. Ang awit ko'y iyong tingin, langit ang nadarama, langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Tunay, Panginoon, langit ang aming nadarama kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang ang pupurihin. Hallelujah! Lamang ang pupurihin, pangalan mo'y tatakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin, Ikaw lamang, O Diyos. Lamang ang pupurihin, pangalan mo'y
sarap sa presensya mo. Hallelujah. Hindi kami magsasawang purihin ka at sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, patuloy na nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba. Hallelujah. May higit pa bang pag-ibig sa pag-ibig mo, O Diyos? Di man ako dapat ibigin, ay minamahal pa rin. Kaya't wala nang maiaalay, wala nang maibibigay, kundi ang pagpupuri, pasasalamat at wagas na pagsamba. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Higit pa bang pag-ibig sa pag-ibig mo, O Diyos? Di man ako dapat ibigin, ay minamahal pa rin. Kaya't wala nang maiaalay, wala nang maibibigay, kundi ang pagpupuri
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yung likha'y luluhod sa'yo, likha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Labing ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong likha'y lumulubog sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Taas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. The power of a renewed mind. Tunay nga po na napaka-powerful ng isang isipan na binago ng ating Panginoon. Sa pagpasok po ng 20th century, ang magkapatid from Ohio na sina Orville and Wilbur Wright, naniwala sila sa isang bagay, na ang akala ng lahat ay imposibleng mangyari, na ang tao ay pwede palang makalipad. Pinagtawanan sila ng mga tao, di pinaniwalaan, kinutya sila, tapos tinawag pa silang mga foolish dreamers. Naka-headline pa sa newspaper. Sabi doon, if God had meant man to fly, He would have given him wings. Tama nga naman. Bilang panlalait, ito po ang ginagamit nila para sa magkapatid. Pero alam niyo ba, maniwala man o hindi ang mga tao na nakapalibot sa kanila,
Hindi hinayaan ng magkapatid na right na ito na madiktahan ng mga tao ang kanilang mga isipan. Nag-fail sila paulit-ulit at sa bawat pagbagsak nila, tumatayo silang mas malakas kesa dati. Sinanay ng dalawang ito ang kanilang isip na makita yung mga bagay na hindi kayang makita ng mga tao sa paligid nila. And on December 17, 1903, at Kitty Hawk, North Carolina, isang fragile wooden plane lifted off the ground for only 12 seconds. At ang 12 seconds na yan changed human history forever. At yung same na mga tao na nagmock sa idea na pwedeng lumipad ang tao, yung same world na pinagtawanan sila, ay nakipag-celebrate with the Wright brothers, isinisigaw nila na ang magkapatid na ito ay tunay nga na genius na kaya nilang baguhin ang human history. Bakit biglang nagbago yung mga tao sa paligid nila? Dahil bago pa man makita ng mundo, ang eroplano na lumilipad sa himpapawid, dalawang renewed minds na ang unang lumipad. Hindi malakas yung pakpak ng eroplano na ito na nagpalipad sa kanila. Ang nagpalipad sa kanila ay ang kanilang renewed minds. Kung gusto mo na magtagumpay, maging masaya, kung gusto mo na maging peaceful, kung gusto mo na maging maligaya sa lahat ng oras, kailangan mong magbago ng isip. At para sa renewed, shifted mind, kilalanin natin siya, tanging siya na kayang magpabago ng isipan natin na yan. Siya ang true master of our minds. Nabubuhay po tayo dito sa mundo na puno ng ingay. Alam natin yan, sa SOCMED. Tapos, kahit anong makita mo doon, puro problema. Ang mga tao, guilty sa mga kasalanan nila. Punong-puno ang mundo ng comparison, punong-puno ng takot, lalong-lalo na sa nangyayari sa paligid. Ang dami-daming isipin, stress na tayo. Ang Pilipinas, ang dami-daming problema, bumaha, lumindol, nag-landslide, meron pang graft and corruption, punong-puno, pati mga natural disasters, nagsasabay-sabay. Naapektuhan tuloy ang isipan natin. Sabi nga ni Joyce Meyer, the mind is the battleground on which the greatest wars of life are fought. Ang totoo po kasi, hindi sa labas nangyayari ang pinakamalalaking defeat o pagkatalo ng isang tao. Ang pagkatalo ng isang tao ay unang nangyayari sa kanyang isipan. Kaya si Jesus Christ, dumating po siya hindi lang bilang Savior of our soul. Ang gusto ni Jesus Christ, siya ang maging master of our mind. Kapag hinayaan po natin si Jesus Christ to rule your mind, i-renew niya ang buhay natin. Kapag siya yung masusunod sa isipan natin, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapag siya ang hinayaan natin na mag-control ng isipan natin, bibigyan niya ng direksyon ang buhay natin. Kaya sa umagang ito, tingnan po natin ang story ng isang lalaki na binago ng God ang kanyang isipan. Ang pangalan po niya ay Zacchaeus. Magsasagot ang pagbasa tayo sa Luke 19 verses 1 hanggang 10. Tayo pong lahat ay tumayo. Jesus entered Jericho and made his way through the town. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed the sycamore tree. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." But the people were displeased. "He has gone to be the guest of a notorious sinner," they grumbled.
Jesus responded, "Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Si Zacchaeus po, nung araw na yon, hindi lang niya na-meet si Jesus Christ, natutunan niya to surrender his mind to the Master, the true Master of his mind. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, patuloy ka naming papupurihan at dadakilahin sapagkat alam namin, Panginoon, ang banal mong salita ay tunay nga pong buhay sa bawat isa sa amin. At hayaan niyo po na sa umagang ito, patuloy naming pupurihan ka at pakinggan namin ang banal mong salita upang ang aming mga buhay ay patuloy na mabago. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabi ko nga po, kapag si Jesus Christ ang naging master of your mind, magkakaroon ng transformation from the inside out. Isang transformation na nagsisimula sa isang isipan surrendered kay God. Kaya ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang magkaroon ng isang searching mind. The searching mind. Sa verse 2, mamimit po natin ang isang lalaking nagngangalang Zacchaeus, ang chief tax collector. Gusto ni Zacchaeus na makita si Jesus. Ang problema, sa verse 3 sabi, he was too short. Hindi siya makakita sa sobrang dami ng tao. Naipit na siya. Ang second problem niya, sabi sa verse 2, he had become very rich. Na kay Zacchaeus na po ang lahat na kayang bilhin ng kanyang pera. Success, kapangyarihan, power, status, yung katanyagan. Pero, ang gusto ng puso ni Zacchaeus ay hindi itong mga ito. Ang gusto niya ay kapayapaan. Si Zacchaeus po, mayaman siya pero wala siyang kapayapaan. Successful siya pero hindi siya masaya. Si Zacchaeus, famous siya, sikat siya, pero nag-iisa lang lagi siya. Nag-work siya sa Rome as a chief tax collector, isang chief tax collector na kilalang manggagantiyo. Sa verse 2, ang pangalan niya ay Zacchaeus. In Hebrew, ang meaning po ng Zacchaeus ay pure and righteous. Completely opposite ang buhay niya kasi yung pangalan niya na pure and righteous pero siya mandaraya. Kaya galit na galit sa kanya yung mga tao. Bilang tax collector, nag-work siya sa Rome at para sa mga Hudyo, isa siyang taksil. Mukha siyang pera. Yan yung tingin ng mga kababayan niya. Tax collector. Bilang tax collector, meron siyang mga agents na kapag nakakapaningil, ibibigay nila agad sa kanya yung cut ni Zacchaeus o yung commission na meron si Zacchaeus mula doon sa mga collected taxes. Grabe yung mga tubuan po ng taxes during that time. Nanghihingi po ang Rome ng 5% tax sa kanyang mga nasasakupan. Si Zacchaeus, nagde-demand siya ng extra charge na 10 to 15% or even 20% sa mga tao. Madalas si Zacchaeus ando doon sa Jericho kasi ito yung tax capital ng Palestine. Ang Jericho po ang center of trade and industry na nag-e-extend from Damascus hanggang Egypt. Si Zacchaeus po, siya ay in charge sa 3 tax offices ng entire country ng Jericho. Kaya po hindi nakakagulat ang sinasabi sa verse 2 na he had become very rich. Kaya siya naging mayaman. Kumuha ka ba naman ng komisyon na dapat ay 5% lang, na malaki na yung tax kasi sa atin ay 3% lang daw. So, doon, malaki na nga yung tax, dinagdagan pa niya hanggang 20%, kaya naging mayaman siya. Ito yung problema niya. Galit sa kanya ang mga tao. Kung sa panahon natin ngayon, ang tingin sa kanya ng lahat ay katulad ng mga high-level DPWH contractor. Kaya ang tingin sa kanya, naku, babatuhin siya. Yung bahay niya talaga namang hindi mananahimik. At para kay Jesus Christ po, hindi na bago itong mga tax collectors na to. Sa first year pa lang ng ministry ni Jesus Christ,
Madalas na si Jesus, nilalapitan siya ng mga tax collectors. Nagagalit nga kay Jesus Christ yung mga Pharisees kasi wini-welcome sila lahat ni Jesus Christ. Sa Luke 5:30, ang tanong ng mga Pharisees kay Jesus, "Why do you eat and drink with such scum?" Dami nilang accusations kay Jesus Christ kasi nga, nakikipag-table fellowship si Jesus sa mga tax collectors and sinners. Para po kasi sa mga Pariseo, pareho lang ang meaning ng salitang tax collector at sinner. Ang mga tax collector na ang pinakamasama at pinakamababang uri ng tao sa tingin ng mga Pariseo. Sa passage po natin, sabi doon, si Zacchaeus ay very, very wealthy and successful kapag ang mundo ang titingin sa kanya, kapag standard ng mundo ang titingin. Pero si Zacchaeus po, alam niya, merong kulang sa buhay niya. At kung magiging honest din lang naman ang lahat ng tao sa mundo, sasabihin nga nila na hindi lang talaga pera, hindi lang yung madaming ipon sa bangko ang sukatan ng tagumpay. Agree kayo doon? Iyan po yung nararamdaman ni Zacchaeus. At nung araw na yon sa Jericho, meron something different that happened inside his mind. Nabalitaan niya na darating si Jesus Christ. Kaya sa verse 3, hindi lang niya gustong makita si Jesus. Sabi sa NIV, he wanted to see who Jesus was. Gusto niyang makita kung sino ba talaga itong si Jesus at gusto niyang makilala si Jesus Christ. Hindi lang siya curious kung bakit sikat si Jesus Christ, nauuhaw talaga siya sa katotohanan. Meron siyang hinahanap. Alam niya na merong something about this Jesus na makakasagot sa lahat ng kulang sa buhay niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit parang merong lakas na parang humihila sa kanya at inilalapit siya kay Jesus Christ. Sa verse 4, he ran ahead and climbed a sycamore tree. Imagine, isang mayamang lalaki tumatakbo, tapos umakyat pa ng puno. Alam natin, itong puno na to, magkakandasabit-sabit ka, yung mamahalin mong damit, kung mamahalin man yung suot mo, tapos di ba mahaba nga mga damit nila, hindi ka akit ng puno pagka ganun yung damit mo, at saka mamahalin, kasi sasabit talaga yan sa sanga ng puno. Ginusto niya yun. Bakit gusto talaga niyang makita at makilala si Jesus Christ? Ang inakyat po niya ay isang sycamore tree. Kadalasan, ang mga sycamore tree po ay tumutubo sa tabing daan. Marami itong sanga, mahahaba, and horizontally kung tumubo. Perfect para akyatin ni Zacchaeus upang magkaroon siya ng napakagandang view pagdaan ni Jesus Christ. Alam natin, nagkandasabit-sabit na yung damit niya sa branches, pero hindi tumigil sa pag-akyat si Zacchaeus. Malamang nga, nahulog-hulog na siya, nadulas na siya, ilang beses na, pero determinado talaga siya, talagang aakyat siya, gusto niyang makita si Jesus Christ, at wala siyang pakialam, kasi hodang pagtawanan siya ng mga tao sa paligid niya. Pinag-usapan siya ng mga tao, pinagtawanan ng itsura niya habang umaakyat siya. Kasi nga, di ba, mahirap para sa isang maliit na tao yung maiiksi ang legs na umakyat ng puno, di ba? Si Zacchaeus, talagang uhaw siya para makita si Jesus Christ. Para sa iba na mayaman, nakakahiya, nakakabawas ng dignity. Pero alam mo ba, na sa isang puso na desperado para sa Panginoon, ang dignity will no longer matter. Isang ang quote ang nabasa ko mula sa isang pastor. Sabi doon, if you're too proud to climb, you're not hungry enough to change. Kapag merong kang yabang, diyan sa pag-akyat mo na yan, at hindi mo kakayaning umakyat at mapahiya, hindi ka gutom para magbago. Pwede kasi kulang sa tangkad, kulang sa height si Zacchaeus, pero mataas yung kanyang determination. Gusto talaga niyang makita si Jesus. Hindi lang mula sa malayo, kundi gusto niyang makita ng malapitan. Gusto niya personal. At gagawin ni Zacchaeus ang lahat, pati sarili niya,
kalilimutan niya, kaya niyang gawing kahihiyan ng sarili niya, makilala lamang niya si Jesus Christ. At alam mo ba, that God cannot fill a mind that's already full of itself. Kaya na-meet ni Zacchaeus si Jesus Christ that day dahil kinalimutan ni Zacchaeus ang sarili niya. Sabi nga sa Jeremiah 29:13, "If you look for me wholeheartedly, you will find me." Ang story po ni Zacchaeus ay nagsisimula with a searching mind. Hindi hinayaan ni Zacchaeus ang kahit anong bagay, hindi yung maraming tao na humaharang sa kanya, malamang nga dahil galit sa kanya yung mga tao, kinuha ng chance ng mga tao yung pag nakasama nila sa crowd si Zacchaeus, siguro may naniniko na sa kanya, may nananadya ng tapakan siya para makaganti sa kanya. Hindi po hinayaan ni Zacchaeus na pigilan siya ng kanyang kondisyon sa oras na iyon para ma-meet niya si Jesus. Kapatid, ikaw, kumusta ka? Handa ka ba to pay the price just to be right with God? Handa ka ba na mapahiya? Handa ka ba na masaktan? Handa ka ba na pagtawanan, layuan ng iba para lang makalapit kay Jesus? I tell you today, worth it. Kahit pagtawanan ka ng iba, basta makalapit ka lang kay Jesus Christ. Kamusta na nga ba ang ating mga isipan? Is it a searching mind? Curious ka rin ba? Nauuhaw ka rin ba sa presence ng Panginoon? Restless ka ba sa napakaraming isipin? Ang kailangan mo lang gawin, lumapit ka sa isang sovereign master. Sa kanya lang laging magsisimula ang transformation. Sa Luke 19:5, pagdating ni Jesus sa tapat ng sycamore tree, sabi doon, he looked up at Zacchaeus, called him by name, and said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Habang naglalakad si Jesus Christ, pagdating niya doon sa sycamore tree, hindi siya lumampas. Tumigil siya. He looked up and he called him by name. Sarap basahin, di ba? Isipin natin, hindi na kinakailangan pang i-introduce ni Zacchaeus ang sarili niya. Kilala siya ni Jesus. Kasi si Jesus po, hindi lang siya Savior of our soul. Siya rin ang sovereign master of our mind. Alam ni Jesus Christ ang iniisip mo, kapatid. Alam niya yung lahat ng takot na meron ka. Alam niya yung lahat ng yung sakit na nararamdaman mo. Alam niya lahat ng mga isipin mo. Alam niya lahat ng sagot sa mga restless questions inside your head. Yan ang power ng ating sovereign master. Alam niya ang pangalan mo. Alam niya ang story mo. Alam niya ang lahat ng mga struggles mo at alam din niya yang laman ng isip mo ngayon. Ang sabi nga sa Psalm 139:2, "You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I am far away." Bago pa man makita ni Zacchaeus si Jesus, kilala niya na ni Jesus Christ si Zacchaeus. Ikaw, alam mo ba, na bago mo pa man iniisip na hanapin ang God, hinahanap ka na ng Diyos. Madalas nga sinasabi, nahanap ko ang God noong mga panahon na naliligaw ako. Noong mga panahon na kailangan ko ang Diyos, nahanap ko siya. Pero ang totoo po, mga kapatid, it is not that we found God. It's that God found us first. Ang Diyos ang nakakita sa atin ng mga naliligaw. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 5, isa po itong twofold command. Quick, come down. Parang sa Tagalog, bilis, Zacchaeus. Baba ka na agad. Ngayon din. Ganun na sinasabi ni Jesus Christ. Bakit napaka-urgent? Dahil po, ang pag-surrender should never be delayed. Meron laging sense of urgency kung tayo ay susunod sa Panginoon. Hindi pwedeng mamaya. Hindi pwedeng bukas.
Meron laging sense of urgency kung ang pagsunod sa Panginoon ang pag-uusapan. Sa 2 Corinthians 6:2, it says, "Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation." Ngayon ang oras ng pag-oo mo sa pagsunod sa Panginoon. Hindi lang yung pag-oo mo na pagtanggap sa Kanya, kundi pag-oo mo para magpabago ng isipan para sa Diyos. Sa verse 5, sabi niya, "I must be a guest in your home today." Yung pong word na must, M-U-S-T, ang ibig sabihin po nito ay isang divine necessity. Hindi siya optional. Sinabi ito ni Jesus Christ bilang part ng kanyang misyon. Para bang sinasabi ni Jesus Christ, kaya ako dito dumaan kasi ang misyon ko ay pumunta sa tahanan mo, Zacchaeus. Si Zacchaeus, ang akala niya, umakyat siya sa puno to find Jesus, pero ang totoo, si Jesus nasa daan na papunta mismo kay Zacchaeus. Tulad ngayon, andito ka kapatid, hindi dahil isa itong aksidente, o hindi dahil wala ka lang mapuntahan, o hindi dahil sa, nako, dadalawin na naman ako sa bahay ko kapag hindi ako umaten. Nakakadalawang Sundays na akong absent, dadalawin ako, kailangan kong umaten. Hindi yun ang dahilan. Nandito ka kasi plano ito ng Diyos. Nandito ka kasi alam ng Diyos kung saan ka nga pepwesto. Alam ng Diyos sa pagdating mo, dahil medyo na-late ka, meron nang nakapwesto doon sa lugar mo. So alam ng Diyos na diyan ka talaga pepwesto sa kinauupuan mo na yon. At nandito si Jesus Christ para sabihin sa iyo, "Come down, my dear. I must stay with you." At kapag si Jesus Christ ang naging sovereign master of your mind, tatanggalin niya lahat ng kaguluhan. Tatanggalin niya lahat ng takot. Tatanggalin niya at babasagin niya yung power of guilt, yung power of shame sa buhay mo. Kapag si Jesus Christ ang ginawa mong sovereign master of your mind, siya yung magkokontrol sa isipan mo. Bibigyan niya ng linaw lahat ng magugulo. Siya yung magdadala ng kapayapaan kapag ka meron kang mga panic attacks. Siya yung magbibigay ng kabuuang mensahe sa iyo kapag litong-lito ka na. Sabi nga sa 2 Corinthians 10:5, "We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ." Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kapag ang isipan mo ay hindi nakakapture. Kapag ang isipan mo ay merong two masters, walang kapayapaan yan. Dalawa lang kasi ang pagpipilian mo. Ang isip mo ba ang hahayaan mong mag-control sa'yo o ibibigay mo ito kay Kristo? When Christ rules your mind, chaos loses its throne. Ito ang sigurado natin. Kung hahayaan natin na mag-rule sa ating mga isipan ang ating Panginoon, tatanggalin ng Panginoon ang lahat ng mga trono ng kaguluhan sa buhay natin. Nang si Jesucristo ay pumasok sa tahanan ni Zacchaeus, hindi lang ito isang pagbisita. Jesus took authority sa buhay ni Zacchaeus. At yan din po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, to renew our mind. Isang shifted mind ang gusto ni Jesucristo para sa atin. Sa Luke 19:8, Zacchaeus stood before the Lord and said, "I will give half my wealth to the poor. Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much." Dito nagsimula yung miracle sa buhay ni Zacchaeus. Notice natin, hindi nag-utos si Jesus Christ kay Zacchaeus. Si Zacchaeus mismo ang nagsabi na gagawin niya ito. Ni walang mga pasaring si Jesus Christ kay Zacchaeus. Nung pumasok si Jesus Christ sa buhay ni Zacchaeus, si Zacchaeus mismo ang nag-decide na magbabago siya. Yan ang tatak ng isang shifted mind. Obedience that flows from a transformed heart.
Pag tunay nga na binago na ng Panginoon ang isipan mo, kapag tunay nga na tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo, mababago ang isip mo at susunod ka sa Kanya. Kahit wala pang utos na magbago ka, magbabago ka. Kaya tingnan mo yung katabi mo, hindi ba nagbabago siya sa bawat araw? Hindi yung itsura ang pinag-uusapan natin, ha? Nagbabago ang bawat isa sa atin for the better. Amen? Sabi nga, you can't have a renewed mind and live an old life. Pag merong bagong isipan, merong bagong buhay kay Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin na meron kang renewed mind, meron kang shifted mind, pero old life mo pa rin ang nakikita. Pag binabago ng Diyos ang isipan, nababago ang buong buhay. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Bago ma-meet ni Zacchaeus si Jesus Christ, ang pera ang kanyang nagiging master. Pero nung ma-meet na niya si Jesus Christ, the true master, the true sovereign master ruled his money. Hindi lecture ang sagot kay Zacchaeus, kundi presence ng Lord. Minsan hindi yung galit ng magulang ang sagot sa mga sutil na mga anak. Kinakailangan ang presence ng Lord sa ating tahanan. Hindi pera ang solusyon. Ang kailangan natin ay isang bagong master sa buhay natin. Si Zacchaeus po, hindi lang siya pinatawad ng ating Panginoon. He was changed for the better. Mula sa pagiging madamot, naging generous si Zacchaeus. Mula sa pagiging selfish, nagbigay siya ng service sa iba. Nag-serve na siya sa mga tao. Nang pumasok si Jesus Christ sa buhay ni Zacchaeus, yung guilt feeling, naging gratitude sa Panginoon. Pagpapasalamat na lang sa Panginoon ang kanyang ginawa. Sabi nga sa Romans 12:2, let God transform you into a new person by changing the way you think. Pag nirenew ng God ang isipan natin, lahat sa paligid natin magsisimulang mag-align sa utos ng Panginoon. Ang story po ni Zacchaeus ay nagpapakita lamang na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa laman ng wallet mo. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula kapag meron ka ng magandang trabaho o doon sa mga bagay na, sa mga habits mo, sa mga nakasanayan mo nang gawin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating isipan. When the mind changes, the man changes. Pag pinabago mo ang isip mo sa Panginoon, desisyon natin yan. Hindi pipilitin ng Panginoon na baguhin tayo kung ayaw natin. Desisyon natin ang magbago at ibigay ang ating mga isipan sa Panginoon at tunay ngang mababago tayo. Kung hahayaan natin na hawakan lamang tayo ng ating Panginoon. Sabi nga ni John C. Maxwell, you cannot change your life until you change your thinking. Hindi mo talaga mababago ang buhay mo, ganun at ganun, uulit at uulit at uulit ka pa rin kung hindi mo babaguhin ang isipan mo. Kinakailangan ang unang mabago ay ang ating mga isip. Ganun ka-importante yun, kapatid. Kailangan mag-align yung isipan natin sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi, magbasa ng salita ng Panginoon para alam natin kung ano yung tama, kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Then, saka lamang mag-a-align ang buhay mo sa purpose ng God sa iyo. At pag ikaw ay naka-align na sa purpose ng God sa iyo, doon papasok ang victory. Kadalasan, hingi tayo ng hingi sa Panginoon na, Lord, pagbigyan mo naman ako ng katagumpayan sa ginagawa mo, pero hindi ka naman naka-align sa will ng Lord. Hindi totoong katagumpayan ang makukuha mo. Yes, magiging masaya ka for a moment,
pero hindi yan yung kaligayahan na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon kung ikaw lamang ay susunod sa kanyang kalooban. When Christ renews your mind, He rewrites your life. Pag hinayaan natin yung mga isipan natin, ang Diyos ang maghari, i-rewrite niya yung buhay natin. Magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Magkakaroon ng panibagong story yung buhay natin. Kaya may mga tao na makita ka pa lang, hindi ka pa lang nagsasalita, sasabihin nila parang may nagbago sa'yo. Parang merong kakaiba sa'yo. Kasi naka-align ka na sa kalooban ng Panginoon. Binago na ng Panginoon. Nire-write na ng Panginoon ang storya ng buhay mo. Sa Philippians 4:8, ito po ay nagbibigay ng pattern for a shifted mind. Sabi doon, what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Hindi ka po kasi pwedeng mabuhay ng isang positive life kung negative ang iyong utak. Kaya sinasabi po dito sa Philippians, kung yung mga negative vibes na yan sa utak mo, sa isipan mo, tanggalin mo yan. Palitan mo on what is true, what is honorable, kung ano yung tama, kung ano yung pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise at saka lamang magkakaroon ka ng buhay na positibo na nagbibigay glory sa Panginoon. Ang isipan po ni Zacchaeus ay nag-shift from earthly thinking papunta sa eternal thinking. He moved from what can I get, yung mula sa isipan na anong mahihita ko dito, anong makukuha ko dito, anong blessing ang maibibigay nila sa akin, nagbago, nawala ang lahat ng yon, napalitan ng ano ang pwede kong gawin para sa tao na to. Ano ang pwede kong ibigay kay kapatid? Ano ang pwede kong itulong? Yan ang isipan ng mga tao na binago ng Diyos. Sabi nga sa verse 9, Jesus responded, "Salvation has come to this home today." Hindi lang forgiveness ang tinanggap ni Zacchaeus. Tinanggap niya ang isang bagong mindset mula sa Panginoon. Nagbago yung pagtingin niya sa buhay, nag-iba ang kanyang tingin sa mga tao, nag-iba yung tingin niya sa sarili niya. Bakit? Kasi when our mind changes, our direction changes too. Pag nabago yung isipan mo, magbabago at magbabago yung direksyon na pinatutunguhan mo. Sabi nga ni D.L. Moody, "The world has yet to see what God can do with one man fully surrendered to Him." Sana ikaw yon, kapatid. Sana tayo yon, CCFI SPB. Kapag isinurrender natin ang isipan natin sa God, babaguhin niya ang buong mundo na meron tayo. At makikita ng mundong ito kung gaano kalaki ang kayang gawin ng Diyos. Kung gaano karaming mga miracles ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao na marunong sumunod. Sabi sa Philippians 2:5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Yan yung ultimate goal natin. Ultimate goal ng isang shifted mind. To think like Jesus. To see like Jesus and to live like Jesus. Yan yung ultimate goal sa pagbabago ng isipan natin. Kinakailangan ang iniisip na natin ngayon ay kung ano ang iisipin ni Jesus Christ. Ang isa sa pamuhay na natin ay ang buhay na meron si Jesus Christ. At kapag tumitingin tayo sa isang tao, makikita natin ang isang tao at ang lahat ng mga sitwasyon sa paligid natin kung paano sila nakikita ni Jesucristo. At alam mo ba, kapatid, na mas interesado ang Diyos in changing your mind than changing your circumstances. Interesado ang Panginoon na baguhin ang isipan mo
kesa baguhin yung mga lagi nating inihihiling sa Kanya na mabago yung circumstances na meron tayo. Kaya hayaan natin ang Panginoon. Kapatid, hayaan mo na si Jesus Christ ang maging master of your mind. Hayaan mo na maghari si Jesucristo sa isipan na yan. Dahil until Jesus is Lord of your thoughts, He will never truly be the Lord of your life. Hanggat hindi mo hinahayaan si Jesucristo na maghari sa isip mo na yan, hanggat meron kang itinatago at hindi isinusuko sa isip mo sa Panginoon, kapatid, hindi maghahari ang Diyos sa buhay mo. Ayaw ng Diyos ng may kahati. Never na hinayaan ng Diyos, o sige, payag na ako, dito lang ako sa isang sulok. No. Ang gusto ng Panginoon, kung i-invite natin siya, kung magiging Lord and Savior natin siya, kung magiging Master of our mind si Jesus Christ, ang gusto niya, buong buhay natin ang isusuko natin sa Kanya. Kung gusto natin ng kapayapaan, then hayaan natin na pangunahan tayo ni Jesucristo. Pangunahan niya yung ating mga isipan. Kung gusto natin ng victory, hayaan natin na baguhin ng ating Panginoon ang isipan na yan. Kasi isa muling paalala, the battle may start in your mind, but victory begins with surrender. Kinakailangan nating isurrender ang isipan na yan. Kung napakaraming mga isipin sa oras na ito, kung merong takot sa oras na ito, kung merong maraming tanong sa oras na ito, kung merong maraming mga problema na nakakapagbigay stress sa'yo, restless ka na, hindi ka na makatulog dahil sa dami ng problema na yan, alam mo ba ang dapat mong gawin? Isuko mo yan sa Panginoon. Dahil ang problema, ang lahat ng ito, ay mapapagtagumpayan kung magsisimula kang isurrender sa Panginoon ang isipan mo na yan. Ang tanong, ready ka ba na mag-surrender sa Panginoon? Ang tanong, ready ka ba na isurrender mo ang lahat ng takot na meron ka? Ready ka ba na isurrender mo sa Panginoon yung mga habits mo, yung mga ginagawa mo sa araw-araw, yung mga mental battles na meron tayo, ready ka ba na isuko yan sa Panginoon? Hayaan mo na maghari si Jesus Christ sa isipan mo na yan and let Him be the master of your mind. Tayong lahat ay tumayo. Kung nais mo ng pagbabago sa buhay mo, kung nais mo ng katagumpayan, kung nais mo ng kapayapaan, kung nais mo matangkalang lahat ng mga chaos sa buhay mo, ito ang oras to let Jesus be the master of your mind. Sasakupin niya ang isipan mo at aayusin niya ang lahat ng bagay. Heavenly Father, ini-invite ka namin, Jesucristo, sa aming mga isipan. Ikaw ang maghari dito. Alam namin na lahat ng mga circumstances sa buhay namin, lahat ng mga stress, lahat ng mga problems, lahat ng mga restlessness na ito, Panginoon, nangyayari sa buhay namin kasi minsan, kami yung nasusunod sa buhay namin. Kasi minsan, sa halip na ikaw, Jesucristo, ang Master and Lord of our minds, kami yung nasusunod. Patawad, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang pagsuko namin sa umagang ito ay totohanan na ilalagay namin sa iyong paanan ang isipan namin ito upang ikaw ang magkaroon ng karapatan na baguhin ito. Ikaw ang maging hari nito. Ikaw ang maging master ng aming mga isipan. At ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy naming ibibigay sa iyo, Panginoon. At tanging doon, makakasigurado kami na magkakaroon ng pagbabago sa magulong buhay namin na ito. Dalangin namin, Panginoon, maghari ka, manguna ka, turuan mo kami na unahin ka sa lahat ng pagkakataon. At ikaw ang maging master of our minds. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Napakabuti ng Diyos, sabi po dito, malayang dadaloy ang pagbibigay. Ito ay from knowing Jesus. Sabi po, giving flows from knowing Jesus. So, yung pong salita ng Panginoon sa araw na ito ay patungkol na rin po sa ating pong pagbibigay. Kasi nung makilala po natin si Kristo at tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng tunay na pag-ibig na nagbubuhat sa Kanya. At sa pamamagitan po ng pag-ibig na yon ay nag-uumpisa po nating makilala ang ating Panginoong Hesus. At sabi po doon ay giving flows in knowing Jesus. So, malaya pong dadaloy ang pagbibigay. Ano po? At makikita po natin at mararamdaman po natin sa ating sarili yung kagalakan ng pagpupuri sa Kanya. At ang pagbibigay po ay isang paraan po ng pag-worship sa ating God. Amen po. So, ang bawat isa po na mananampalataya sa pagbibigay ay nagiging generous. Ano po? And then, binanggit din po sa Matthew 6:21 na yung pong ating pagbibigay, ito po ay nagre-represent ng ating relationship sa ating God. So, ang relation po natin sa God ay nag-umpisa, siyempre, nung makilala po natin si Jesus. At nagkaroon po tayo ng pag-ibig, ang pag-ibig na tunay, na kung saan ito po yung patuloy na nagbabago sa atin at ito po yung nagbibigay sa atin ng kalayaan para sumunod sa Kanya. So yun po yun, ang pagkilala po kay Kristo. Kaya mahalaga po ng bawat sa po sa atin ay tunay na makilala ang ating Panginoong Hesus. At sabi po doon, sa atin pong pagbibigay, tayo po ay nagiging generous. Ano po? So, ibig sabihin, generous, sapagkat sabi doon, generosity shows obedience. So, yun po yun. Nakilala na natin ang God. Susunod po tayo sa Kanya. Kaya yun pong tithing ay madali na po natin gagawin. Bakit po? Kasi nakilala po natin si Kristo. Yung pag-ibig niya nasa atin, nalaman natin na tayo ay kinahabagan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig. Siyempre, bago po tayo makapagbigay, ito po'y dapat unay nag-uumapaw sa bawat isa po sa atin. Ibig sabihin, ang isa pong mananampalataya, una, ay naroon po yung pag-ibig. Ano po, hindi mo pa ito nakikita, maaring hindi nasasabi sa'yo. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing I love you, yun na yung pag-ibig. Ano po? Hindi po yun. Ibig sabihin, ito po ay dahan-dahan na dumadaloy sa iyo at ito po ay nasa kaibuturan ng iyong puso. Hindi po ito basta nakikita. Ano po? O maliban na pinapakita mo lang. Ibig sabihin, ay maaring sabihin natin na nagiging showy ka lang. Pero ang pag-ibig po talaga ay naroon na sa bawat sa po sa atin. Kaya nga po, naroon, sabi doon, generosity grows through obedience. Bakit po? Malaya na po tayong makapagbibigay. Amen po ba? Kasi sabi po sa Malakay 3:10, alam po natin ito, na ibigay natin ang buong buo, ang ating mga ikapo. So, yun po ang sinabi sa Malakay 3:10. Lagi po nating naririnig at lagi pong maririnig po natin. So, ibig sabihin, giving and tithing ay pagpupuri nga po sa ating Diyos. Tama po. At ito po isang katotohanan na we are following His direction. Kaya nga, knowing Jesus. So, hindi tayo makakasunod sa Kanyang mga pinapagawa sa atin kung hindi natin siya kilala. Kaya una, we know Jesus and then yung love ay nasa atin po yun. Hindi po yun pwedeng mawala. Lalo na po kung tumatagal po tayo. Hindi lang po tayo tumatanda sa pananampalataya, tayo po'y lumalago dahil naroon po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. Hindi lamang po yung edad ang
dumadami sa atin, kundi lumalago po yung ating pananampalataya at yun po yung pag-ibig. Sabi nga po doon ay pinatatatag nito ang ating pananampalataya. And then, yun nga po, nag-i-improve day by day, araw-araw, from glory to glory, yung ating relationship kay God. And then, sabi doon, generosity brings freedom. So, ibig sabihin, bakit po sinabing freedom? Kasi, ang bawat po sa atin ay malaya spiritually. Kasi marami po kailangan gawin sa ating iglesia. Katulad po ng, yung pong bago po nating ipinagpipray na lupa at bagong sanctuary, siyempre, magkakaroon tayo ng mga tinatawag ng mga pledges. At ito po ay malayang dadali sa atin spiritually, hindi lamang po dahil sa meron tayo, kundi ito po yung nagbubuhat sa ating mga puso, kasi nga po, malaya po nating na ibibigay ang ating kalooban sa ating Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng ating isip. Ano po? Kailanman po ay hindi pinakailman ng Diyos ang ating pag-iisip. Kaya po tayo ay may free will, dahil kasama po doon sa free will, kung mayroon po tayong free will, naroon po yung pag-ibig. Kaya lagi po, ang lahat po ng ito ay dahil sa pag-ibig natin nung makilala natin si Kristo. So yun po yun. Kasi kung wala po yung kanyang pag-ibig, o wala po yung free will, sorry po, hindi po magiging totoo yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi makapangyarihan nga siya, pwede niyang sabihin sa iyo, gawin kanyang robot o magbigay ka ngayon. O di ba, pwede na yang gawin yon. Pero hindi po yon ang gusto ng God. Yun po ay sa pamamagitan ng kanyang free will na ibinigay sa atin sapagkat tunay yung kanyang pag-ibig sa atin. Sabi po doon, sabi doon, generosity brings freedom. Kasi kung nasaan daw po yung ating treasure ay naroon din po ang ating mga puso. Ano po? Sabihin, tinetreasure po natin ang God sapagkat minahal niya una tayo, yung pag-ibig na ramdaman natin, alam natin na nagbago yung pag-iisip din natin, nagbago yung direction natin. Ano po? Bakit po direction? Dati kasi iba yung pupuntahan natin, ngayon tayo pupunta na ng langit. So kung malaman po natin yon, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin ito makakalimutan at hindi po ito mawawala sa bawat sa atin. Sabi ko nga po, kahit hindi mo yun ipakita, ito'y naturally lalabas sa iyo dahil ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos, yun po ay tunay. Dahil po yun na ibinigay niya sa kanyang sukdulang biyaya. Kaya sabi doon, ang freedom ay nagkakaroon sa atin dahil yung ating generosity, dahil alam natin na ang ating mga blessing ay nakadepende sa Diyos at hindi po ito nakadepende sa ating material wealth. And then, alam natin na ang pagbibigay ay ito yung nais ng Diyos upang tayo ay makatulong sa kanyang gawain at hindi po ito nakarely sa ating pong mga kayamanan. Ibig sabihin, ang generosity or freedom na ating natamo dahil tayo malayang makapagbigay, dahil naunawaan natin na ang Diyos mismo pala ang kailangan ng bawat sa po sa atin at hindi po tayo dumedepende sa kayamanan na meron po tayo, kundi sa Diyos na unang umibig sa atin, na ang pag-ibig na yon ay mananatili, hindi po yun mawawala, sapagkat tunay na pagka tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang pag-ibig po ay malayang dadaloy. At sabi, giving flows in knowing Jesus. So tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa pagpapala mo na naunawaan po namin ang iyong mga salita na ito. Kaya Lord, malaya po kaming magbibigay. Kaya Lord God, tanggapin mo po ang aming mga ikapo at mga handog na ito, na ito po ay nagbubuhat sa aming mga puso. Ito pa ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.
Hallelujah. Ipanalangin po natin ang mga ikapo at handog na ito. Ama, salamat po sa iyong pag-ibig na pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. At salamat po at nakilala po namin ang Panginoong Jesus, kaya yung pag-ibig po ay naroon at malaya po kaming sumusunod sa iyo. Naroon po yung generosity namin, ang aming obedience, sapagkat ikaw ang naglagay nito sa aming mga puso. Salamat, Lord God, at ang mga pagpapalang ito, Lord, ay tinataas po namin sa iyo na magamit lamang para magamit sa iyo pong gawain, sa aming bagong templo, sa mga ginagawa po namin sa mga ministries, O Lord God, at matugunan ang lahat po ng pangangailangan ng iyong iglesia. Salamat, Lord God, sa bawat sa po sa amin na narito, na naroon ng malayang paghahandog sa iyo. Yung aming mga ikapo at handog na ito, tanggapin mo po ito ng nagbubuhat po ito sa aming mga puso, buhat sa aming mga kababaang loob na ginawa mo sa bawat sa po sa amin. Kaya man, Lord God, alam po namin na patuloy mo pong ibubuhos ang masaganang pagpapala sa bawat sa po sa amin na walang sukat na pagkalagyan. Ma-overwhelm po kami sa mga pagpapala mo at hindi po namin kayang bilangin ito. At ito po ang patuloy na magpapatunay na ang iyong pag-ibig ay sagana sa bawat sa po sa amin. Kaya naman, Lord God, naway ito'y sumagana at mag-overflow din po sa amin upang ito po ay maahayag din po namin sa mga tao na nangangailangan din ng iyong pag-ibig. Salamat sa mga ikapo at handog na ito. Muli, wala ko po kaming may babalik sa iyo, subalit tanggapin mo nga po ang aming mataas purit pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ngayon, tinatawagan ko na po yung mga mag-birthday ngayong buwan ng October at yung pong mag-anniversary. Baka may mga bata pa sa likod. Ayan. So atin pong stretch yung ating mga kamay sa kanila at tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa inyong katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat sa amin, lalo na po sa mga kapatid namin na nandito na mag-birthday at mag-anniversary. Patuloy ang salamat po, Diyos, sa patuloy mong katapatan sa kanila, pabibigay ng kalakasan, katatagan, sa kabila man ng mga pagsubok. Kayo po, Panginoon, nagiging tapat sa kanila at nawa patuloy din po maging tapat ng mga kapatid na ito sa kabila po ng mga pagsubok at sa mga kaarawan na kanila pong celebrate, patuloy na kalakasan, kalusugan ay pagkaloob mo po sa kanila at marami pang mga kaarawan ang maranasan nila, Panginoon. Ganon din po, Diyos, sa mga magse-celebrate ng kanilang anniversary, patuloy mo silang buklodin ng iyong pagmamahal at patuloy nilang madama, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, pagyakap mo sa kanila at patuloy mong pagtingin, Panginoon, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa at marami pang mga anibersaryo ang kanilang maranasan na sila po ay magkasama at patuloy na ang katatagan at pagmamahal nila sa bawat isa, Panginoon, ay patuloy pong ipadama at patuloy, Panginoon, na ang pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy na ibuhos sa kanila at patuloy na paigtingin ang kanila po, Panginoong relasyon. At ganun po sa mga magse-celebrate, patuloy na yakapin po, Panginoon, patuloy na sila magtiwala, Panginoon, sa iyo, O Diyos, sa kabila man ng mga iba't ibang trials, lalo na po sa panahon na ito, Panginoon, patuloy na sila po ay maging tapat sa paglilingkod sa inyo at habang sila, Panginoon, ay nandito at patuloy na pinagpapala mo, patuloy din po nila, Panginoong, masunod ang kalooban mo, Diyos. Patuloy po silang mamuhay na naayon lamang sa inyong kalooban. Kaya maraming salamat po, Diyos, maging sa mga batang ito, O Diyos. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang pong kamusmusan, Panginoon, ay nandun po hayag po ang iyong salita at sa kanila pong patuloy na paglaki, patuloy nawa, Panginoon, na pagharian mo sila sa kanilang buhay at salamat din po sa kanilang mga magulang na patuloy po silang ginaguide, sa mga teacher na nagtsatsaga sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Diyos, at marami pang mga kaarawan ang maranasan ng mga batang ito, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa mga pagpapala, sa mga blessing na kalakasan na inyong pinagkakaloob sa kanila. Kaya sa ilang po, Panginoon, ang lahat ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Ngayon naman po, ipapanalangin po natin yung mga aalis po ng bansa.
Si Inay Lourdes, ayan, hindi makakaligtas ang Inay Lourdes. At saka po si Solen. Asan po si Solen? Sila po yung magbabakasyon. At ito po yung magandang pabaon. Meron pa po ba na aalis ng bansa? Sasama na po natin sa panalangin. Dito po tayo sa harapan. Ayan. Ito po, ipapabaunan po natin sila. Ito po yung masarap na pabaon. Ano po, panalangin ng kongregasyon, ba? Ayan. Dito po tayo sa gitna. Meron pa po ba? Ang tangkad na pala ni Solen. Ito po yung inaanak ko. Salamat sa Panginoon. Wala na po. Kung wala na po, tayo po pabaunan natin sila ng ating panalangin. Pwede po natin iunat ang ating mga kamay muli sa kanila. Panginoon, salamat po sa opportunity, sa iyong kadakilan, sa iyong kabutihan, sa buhay po ni Inay Lourdes at ni Solen. Salamat po dahil ito po'y timing mo, Lord. Hindi po ito nagkataon. Ikaw po ang magsisend sa kanila, at kami bilang isang kongregasyon, bilang isang pamilya, isang katawan mo, Panginoon, nais po namin silang isend out, papunta sa lugar na kanilang pupuntahan. Ama, salamat sa kanilang buhay. Panginoon, ito po ay 2 generation. Panginoon, salamat. Dahil ginagamit mo sila, Panginoon. And I pray, Lord, sa kanilang testimony, sa kanilang pag-alis, Panginoon, ngayon pa lamang puspusin mo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, patuloy nilang aalalahanin ang iyong ginawa dito at dadalhin nila ito sa lugar na kanilang pupuntahan. At ang buhay nila, ang kanilang testimony, ang kanilang patotoo ay magiging dahilan upang mga tao na mamimit nila ay mapagpapala din po naman. Lord, I pray for your divine appointments sa kanila. Simula dito sa mga pagpunta po nila sa Manila, sa airport, God, ang mga sasakyan po nila, Panginoon, hanggang sila, Lord, ay makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Lord, I pray for your divine protection, Panginoon. Ang iyong mga anghel, ang iyong banal na Espiritu, magbibigay sa kanila ng wisdom at ang patuloy na pagsama mo, Panginoon, banal na Espiritu, ang sa kanila. Lord, puspusin mo sila ng excitement and yung dreams po nila and desire how they can be a blessing, Panginoon, sa pagpunta. Lord, hindi lang ito bakasyon, Panginoon. Lord, you are going to let them experience the harvest. Dahil, Lord, they deserve to be blessed. You are blessing them, Panginoon, and you will make them a blessing. Kaya, Lord, salamat po. Pagpalain mo po sila. Baunin po nila, Panginoon, papunta doon sa lugar na kanilang pupuntahan. Ang pagpapala at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Diyos Ama, ang aming Panginoong Jesucristo, ang iyong banal na Espiritu Santo, nasa sa kanila palagi. Panginoon, salamat po. At kami bilang isang kongregasyon ay natutuwa at nakikigalak sa binibigay mo sa kanilang pagpapala at opportunity po na ito. Baunin po nila ang pag-ibig po namin bilang isang kongregasyon at ang pag-ibig mo, Panginoon. We bless you, we honor you, we give you back all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you blessed? Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Muli po nating aawitan, pasasalamatan ang ating Panginoon sa ginawa niya ngayong araw. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan
mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Hallelujah. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin ka, hindi pa salamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin ka, kundi pa salamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin ka, kundi pa salamatan ka. Salamat, Jesus. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat, oh Diyos. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Magsasaya kami, Panginoon, sa piling mo. Magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos buhay. Hallelujah, praise you, God. We worship you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Opo, maraming salamat, O God, sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung hindi dahil sa awat habag mo, sa pag-ibig mo na sadyang napakalawak, Panginoon, ay hindi kami, Panginoon, makakatayo dito, O God, sa iyong harapan. Magtataas ang aming kamay. Hindi namin kakayaning umawit. Hindi namin kakayaning magpuri, O God. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong ginawa sa krus, Panginoon, ang siyang dahilan, O God, kung bakit kami, Panginoon, ay patuloy at patuloy na nakakapag-decide to follow and to serve you, to worship you, Panginoon.
Opo, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong araw na ito, O God, na opo, ang aming mga isipan ay ikaw dapat lamang, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Sa aming isipan, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, na mag-glorify, O God. At Lord, ikaw nga po ang master of our minds, O God. Kaya Lord, we pray, O God, na ang pag-worship, ang paglilingkod, ang pagsunod ay hindi lamang task na ginagawa namin, O God. Pero Lord, ito po ay magiging identity namin, O God. Na Lord, ito po ay talagang nasa aming DNA na, Panginoon, nasa aming puso't isipan, na ikaw nga lang po ang aming paglilingkuran. Ikaw nga lang po ang aming Diyos na sasambahin sa aming mga buhay. At Lord, ito po ay hindi na po mawawalay sa amin, O God, itong identity na ito, that we are truly followers of Jesus Christ, O God. Na sa lahat ng aming ginagawa, walang ibang mapapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, maging totoo sa amin, O God, sa aming isipan, sa aming mga puso, O God, ang iyong salita, ang iyong principles, O God, nang sa gayon, O God, ay maging totoo din, O God, sa aming pamumuhay, ang paglilingkod, O God. Kaya Lord, patuloy, O God, na kami, Panginoon, ay tumugon sa panawagan, O God, na patuloy na mag-seek, O God, ng iyong salita, na patuloy na magpakalalim sa pagkakakilala sa iyo, O God. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming paglilingkod, O God, talagang we are founded, O God, ng iyong salita, O God. Isang matibay na foundation, O God. Isang foundation na bato at kailanman ay hindi kami ipapahiya, Panginoon. Salamat, O God. At anuman sitwasyon ng aming mga buhay, ikaw lamang ang Diyos na aming dadakilain, O God. Salamat, Panginoon, sa araw ng Sunday na ito, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagpagamit sa iyo, O God. Sa bawat isa na tumayo, O God. Sa bawat isa, O God, na gumagalaw at kumikilos, O God, upang ang gawain ito ay magpatuloy, O God, at maging maayos. Thank you, God, sa mga ministers, O God, ng CCFI-SPB. May you continue to bless them, O God, at patuloy-patuloy po i-provide ang kanilang pangailangan. Spiritual strength, O God, and body strength ang ipagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord, tinataas namin sa iyo ang aming mensahera, ang inyong mensahera sa araw na ito, ang aming Pastora Sharon. May you continue to bless her, O God. Salamat, Panginoon, sa kanyang dedication, O God, upang aralin, O God, sa kanyang dedication para talagang alamin ang iyong salita at maibigay sa amin, O God, at maihatid sa amin ang iyong mensahe with excellence, O God. Lord, kami, Panginoon, na bawat isa na narito, O God, ay alam namin, tinawag niyo para maglingkod, tinawag niyo para maging kagamit-gamit sa iyong ubasan, O God. Kaya Lord, kami, Panginoon, ay mag-e-aim, O God, na paglabas namin sa sanctuary ito, O God, Lord, patuloy at patuloy ng aming desire para mai-spread ang love mo, ang mensahe mo sa mundo, Panginoon, ay naroon, O God. Kami, Panginoon, ay gamitin mo na mga vessel mo, O God, mga mouthpiece mo, O God, para marinig ng bawat isa, marinig ng mundo at malaman ng mundo kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy po na pagpapala sa bawat isa na narito, O God, spiritual strength, O God, at patuloy po na ang aming isipan, O God, ay i-cover mo, Panginoon, at patuloy na kami po ay maging matatag, Panginoon, sa anumang mga kasinungalingan na ibinabato ng kaaway sa amin. Kami po, Panginoon, ay magiging matagumpay dahil, Lord, alam namin ang sinasabi ng salita mo, alam namin ang mensahe mo sa amin, O God. Kaya po, kami po ay mananatiling nakatayo, Panginoon, at amin pong winawasak ang anumang gawa ng kaaway sa aming isipan. Winawasak namin ang depression, ang anxiety. In Jesus' name, you have no power over us. We trample you with our feet in Jesus' name. Get out of our family, get out of our ministers, get out of our members in Jesus' name, in Jesus' name. Kami ay malaya mula sa anumang kasinungalingan ng kaaway. Salamat, Panginoon. Lord, ang aming pong isa pang pinapanalangin, Panginoon, ang aming new building, ang aming new sanctuary, O God. Lord, patuloy po namin itong itinataas sa inyo, O God, na patuloy na ikaw magpakahayag dito pa lamang po sa maliit na sanctuary na meron kami, ay maging kagamit-gamit na kami, Panginoon, maging katiwala na kami, Panginoon, at
Lord, kami po ay maging deserving, O God. At Lord, talagang ihanda nyo kami, Panginoon, sa blessing na ito, Panginoon. Maglilingkod, magpapatuloy at patuloy na ibabalik sa iyo ang dakila, ang kadakilaan, ang pasasalamat, ang papuri at pagsamba, O God. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, let's take this opportunity para yung ating mga personal prayer and request ay maidulog natin sa Panginoon. Nakikinig siya. Hallelujah. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen.